sabi ni Bebe, oh. So, took daw. So, ibig sabihin, dun sa word na bata, meron tayong apat na so, meron dapat ang paraan ng pagtuturo. Kaya din po sinasuggest namin, actually meron ko yan sa mga YouTube, diba? Kami pa sa grade 1, pwede natin i-play sa mga bata iyon na ma-identify muna nila yung letter sounds. Kasi yun po yung way na mabilis na natututo yung bata na magbasa. Pagkatapos po ng decoding and blending, doon po papasok si sight words. Yung mga sight words po, yun po yung mga nakikita natin madalas sa ng, I, di ba paulit-ulit yun? So, yun din po. Actually, itong strategies na ito po, so, isa-isa, step by step. Meron din kasing mga case na si bata, kaya nang magpantig, pero hindi niya kilala yung letter at yung sound. Kaya merong mga iilan na nakakapantig na ng mabagal, kasama siya sa low emerging. Bakit? Sa amin lang to ha, sa case ng kwento ng grade 1, kasi hindi niya kilala yung letter, hindi niya kilala yung sound. Iyon yung unang-unang step na kinakandak po sa ating Carla assessment. Okay, so ang so on po, sight words, and then kapag kaya na nila, ay ipapasok na natin yung phrase building, sentence, and then po yung fluency or yung kanilang paragraph making. So ito po yung gagawin na steps ng mga teachers or ng ating mga tutor sa pagtuturo ng mga anak po ninyo. Ang gagamitin po natin materials ay yung ginamit po na LRP. Tanging kahilingan lang po talaga na sana po ay pumasok sila sa schedule and para matutukan ni teacher. And then, pagdating sa bahay, ay tanungin nyo din po yung mga bata kung ano yung natutunan nila ngayong araw. Meron ba silang natutunan ngayon na kahit yun lang yung sound and pagsasamahin. Kasi kung pag hindi po talaga siya na tututukan, ay mawawala po yun, mas-stop. Meron lang ng case, for example, sa grade 1, babagal siya magbasa nagpapantig lang siya. Pagdating niya ng grade 2, i-assess na siya ng supposed to be level ng pang grade 2 na bata sa pagbabasa. Kasi dapat, meron po tayong nag-offer po yung school natin ng summer program, hindi naman pinapasok si bata. Hindi din tinuruan or naturuan ng nanay at tatay sa bahay. So, natutunan niya ng magpantig, nagbakasyon, natigil, pagbalik ng pasukan, i-assess ulit ni teacher. So, dapat po kasi tuloy-tuloy. Katulad po dito, dapat step by step. Systematic po kasi itong gagawin natin. Hindi pwedeng tuturuan mo si bata hindi pwedeng tuturuan natin siya ng letter sound. Tinigil ko naman. Tapos bigla siya ngayong papasok, i-assess na siya. Tandaan po natin, like sa amin sa grade 1, meron po kaming subjects na tinuturo. Hindi lang kami nagbabasa buong klase. So kung nahuhuli na si bata,